Good morning po mga kaparmer. Dito po tayo sa ating mga alagang mga manok. Ito po inahing Texas. Meron po siyang 10 sisiw. Namatay na po yung dalawa. Kaya po inalis ko po yung kainan nila. Dapat po pag pinakain nila pag ibababad yung pakainan dito, hindi po pala pwedeng ma-overfeed sila, kasi po pag na-overfeed namamatay. Pati po yung tubig dapat po pagkatapos nilang uminom alisin na. Dito rin po mga sisiw. Ito po ang aking binobrooding dito. Pinalis ko din po yung mga nila, pagkain nila, dahil hindi po maganda na overfeed sila. Ito rin po. Ito lahing sabungid din po ito. Ito rin po ikinulong ko po sila dito dahil doon po sa munting backyard ko sa kabila wala pong bubong na aarawan po sila. Saka kagabi halos magdamag na umulan, kaya po kapag nababad po sila sa ulan sisipunan sila. Kaya dito ko po sila inilagay. Hindi ko po alam kung anong mga lahi nitong manok na ito, pero binili nung anak ko sa mga sa mga farm. Binili daw po niya sa Batangas at saka Laguna. Meron pang binili ng Pampanga. Ito, ang ganda ng kulay nito. Ayan. Hindi po ako nagsasabong, nag-aalaga lang po ako. Pinaalaga lang po nung anak ko dun sa kasi po sumakay po siya ng barko. Iniwan po niya. Nung una po hindi ako pumapayag na mag-alaga siya ng manok na sabungin. Kaya lang po hindi ko rin po siya mapigilan. Bili ng bili po bago pinapaalaga sa iba. Kaya pumayag na lang po ako na mag-alaga. Ito po, simple lang po siya, pero nakadalawang panalo na po ito. Nung una po maliit lang ang sugat niya sa daliri, pero ngayon po mayroong sugat dito sa likod. Yan po yung sugat niya. Magaling na po, natuyo na. Ito naman po mga pabo, mga sisi po ng pabo ito. Saka nakahalong dalawang manok ito. Nag-start na po ang tag-ulan, halos yung hapon po umuulan na. Dapat po maayos yung tirahan nila, hindi sila nababasa ng tubig ulan dahil napakalamig po ng tubig ulan. Bilis po nilang sipunin.
Ito rin po. Ito, nakapanalo na rin po ito. Kaya lang po, bulag na yung isang mata. Hindi na nakakakita. Kaya laging tagilid siya. Dito, mayroon din po akong ano dito. Binibreed na ano. Kaya lang po ito, matapang. Laging nanunuka, namumupog. Dito rin po sa kabila. Yan po. Ito po, bata pa. Hindi pa po ito na ilalaban. Pero ang laki po ng katawan. Ang lapad. Ito po, mayroong naglilimlim dito. Yung kapartner niya. Ito po, napakaraming ano rito. Sambung. Ito po'y halamang gamot. Pupunta po kami doon sa kabila. Doon sa may ating pinag-aalagaan ng mga pabo. Dito po ano, munggo ito, binibilad nila. Medyo malayo yung ano, pinag-aalagaan ko ng mga manok na native. Maganda po dito at ano, malayo sa mga bahayan. Hindi kahit mag-ingay sila, hindi nakaka-istorbo, hindi nakakabulahaw sa mga kapitbahay. Dito po mayroong dalawang kalapati saka manok. Yan po, tinatali ko po itong aking tandang. Yung aking native na rooster. Inaano ko po dahil kasi mayroon din isang rooster dito nakatali din. Dahil lagi po silang nag-aaway.
Nagpapatayan po sila pagka laging ano. Dito po may naglilimlim dito na ano, pabo. Yun po. Malapit na pong magpisa mga ito. Halos ayaw nang bumaba. Dito po mayroon akong ano rito, maraming sisiw dito, pero kasama pa po nila yung ina nila. Sisiw po ng dalawang manok ito. Inalis ko na po yung isang inahin, isa lang po yung itinira ko. Hindi naman po niya tinutuka dahil hindi na niya ma-identify ang anak niya, dahil kasi halos magkasabay silang nagpisa, kaya siguro hindi niya makilala yung ano, hindi niya tinutuka. Ganyan po ginagawa ko kapag mga 2 araw, 3 araw lang po pagitan, pwede na pong pagsamahin. Ganyan din po ito. Ito po 10 sisiw, ngayon ko lang po ibinaba. Ito naman po ang ano, ito magaling-galing na po ito. Ito po yung sick in quarter. Dati matamlay siya, ngayon masigla na. Siguro po mga 3 araw pa, hindi ko na po siyang pakawalan ulit. Ganon din po ito. Kailangan po pagka ano, may sakit, matamlay, kailangan pong ano, ibukod kagad para po hindi maghawa-hawa. Ito po mayroong naglilinim ditong manok. Ngayon po kaparmer, aalisin ko po yung tubig nitong ano, alisin ko yung tubig nitong asulapan ko, dahil kasi po namatay po lahat yung asula. Ito po. Namatay po yung aking asula dahil ano, nalagyan ko po ng sariwang ano, dumi ng hayop. Kailangan po huwag po nating lagyan ng ano, sariwa. Siguraduhin po natin na yung ilalagay nating dumi ng baka o kalabaw, kailangan po tuyong tuyo. Hanggat maaari po ibilad muna para po ano, kasi kapag kasariwa namamatay po yung asula. Ngayon ang gagawin ko po rito, aalisin ko po yung tubig, papalitan po ng panibago, saka po bibili ulit ako ng asula, saka lalagyan ko, saka po ano, bibili po ako ng kahit 2 pirasong hito para ilagay ko po rito. Kasi po katulad po nito, ito po ay itlog ng palaka.
pag napisa po ito, napakarami, hindi po makontrol ang ano. May net na po itong ano ko, mayroon na pong net, kaya lang napapasok pa rin po nila. Yan po, ang daming ano, itlog ng kiti-kiti. Yan yung ano, naging contaminated na po itong tubig niya, kaya po namatay yung ano, mga asula. Gagawin ko po ngayon po palaka. Yung dalawa po pala, magkapatong sila. Aalisan ko po ng tubig ito, saka po ano, papalitan. At saka bibili po ako ng kahit ano, 2 hito lang po, kaya isang hito lang, para po may kakain doon sa mga ano, itlog ng mga palaka. Kasi po pag gagawin nilang ano, breeding area nila yung ano, pag breedingan nila itong pag napasok po ng palaka ito, napakabilis po nilang dumami. Teka, kukuha ko ng timba. Ganito po, manual ko na pong lilimasin kasi po hindi na kaya abutin ng ano, hose. Yan po, berdeng-berde yung tubig. Ano na po siya, kasamang robot na. Nalagyan ko po ng ilang piraso na hito para mayroong mga ngain sa itlog ng palaka. Bugasan ko mata ko, tilamsikan ng maraming tubig. Gumagawa din po ako ng ano rito, kulungan ng manok. Net lang po yung ano, ilagay ko dito. Ko po ano, ikukulong yung mga sisiw. Yun po. Kasi po yung brooding pen, kailangan ko na po ano, dahil kasi mayroon na naman pong mga manok na naglilimlim dito. Kailangan po na tulad po nito, malapit na naman po magpisa ito. Saka po ito, yan, pipisa na rin po yan. Bali ginagawa ko lang po, rotation lang po. Pag lumaki lang ng konti yung ano, ililipat ko na. Yan po, may nangingitlog dito. Ito po dito.
Ganyan lang po ginagawa ko. Ito. Hindi po kasi pwedeng pakawalan pagka maliliit pa. Kasi po pagka nagpakain, kawawa po na maapak-apakan nila. Kaya po kailangan pagka ganito po kalalaki na, pwede na po silang alpasan. Kaya na po nilang makipag-agawan sa pagkain. Po, napakarami ng tubig. Ganun pala ang asula. Ayaw din po ng asula ng marami. Ang alam ko nakabantay dito yung itong mga palaka. At saka yung nilagay ko na sariwang dumi ng hayop. Kailangan bago tayo maglagay dito ng dumi ng hayop, yung ibilad muna natin. Ito yung tuyo. Itutuloy ko na lang po itong paglilimas. Hanggang dito na lang po mga ka-farmer. Please like, share and subscribe po. Maraming salamat. Happy farming. Bye bye.